ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Diretso tayo sa mga balita. Dalawang pulis Quezon City ang pinagbabaril sa magkahiwalay na lugar sa lungsod ng Quezon at Taguig. Patay si SPO1 Muhammad Sugod Jr. Bagong lipat lamang sa QCPD matapos pagbabarilin kagabi sa may Central Bikutan, Taguig habang sakay ng kanyang motorsiklo. Sugatan at ginagamot naman sa East Avenue Medical Center si PO3 Gerardo Granado. Mga paputukan ng dalawang suspect na sakay ng tricycle kanina umaga sa may Litex Road sa may Commonwealth Avenue. Papasok na sana ang trabaho ang biktima na itibarilin at natamaan ang kanyang balikat. Si Granado ay nakatalaga sa warrant section ng Criminal Investigation and Detection Unit. Sa ngayon po ay blanco pa ang mga pulisya natin sa posibleng suspect at motibo ng krimen. Pero po mga barangay tanod ang pinagbabaril din ng NPA sa Camarines Sur. May report si kasamang Leo Barceliano live mula Aramen Legazpi. Leo, i-radyo mo. Patay ang dispart ang isang barangay tanod makaran itong pagbabarilin ng tatlong mga rebeldeng New People's Army sa bayan ng Labo, Lalawigan ng Camarines Norte. Batay sa investigasyon, anya ay gamit ng mga rebelde ang isang M16 rifle at calibre 45 laban sa ilang kalaban-laban na barangay tanod si J.S. Marquez sa 407 barangay Tigdinan, labayan ng Labo, Lalawigan ng Camarines Norte. Nagpasamang sa mga nagresponding autoridad ang labi na ito ng biktima na naliligo sa kanyang sariling dugo at mga empty shell ng M16 at caliber 45. Walang iniwan na leaflets o baga kalatas ang NPA kung bakit tinatuloy na ng kamatayan ang walang kalaban-labang barangay tanod sa nabanggit na lugar. Ang PNP naman ngayon ay patuloy sa gawa ng para anya masampan na sa korte at mabigyan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Kadawang masari ng legal si Porosalitis ng 558, Leo Barceliano, Tata, RMC. Naglalagablab na mga balita. Mga kasama, kalaboso isang 35 anyos na paralitiko matapos na reklamo ng pananampal ng dati niyang karelasyon sa Barangay Rojas District sa QC. Todo tanggi ang suspect na si Fernando Domicilio sa akusasyon sa kanya ng biktima si Bianca Melo Andaya, residente ng Araneta Avenue. Sa interview po ng DCXL kay Domicilio, malakas ang kutob niya na hindi ito ang ugat na reklamo sa kanya ng biktima at posibleng ito'y nagagalit lamang dahil siya ay may bago ng nobya. Anong dahilan? Ba't ka ikinulong? Ang tingin ko po, kaya niya, kasi nakita niya may babae po ko ngayon. Alam mo yung babae na yun? Girlfriend po talaga yun. Nag-iwalay po, iniwala ko na po siya. Kala ko ayos na po. Hiniwalay mo? Opo, iniwala ko na po siya. Gamit lang niya sa daddy niya. Kasi yung pagdala ko po, kinabukasan po, bumalik sa bahay. Bumalik niya po, yung gulo po sa bahay namin. Tapos, yun po, nagkaroon po ng promotion, yung ganong konting Pero hindi ko po nagkasal sa sir. Sa ngayon po iniimbestigahan din ng otoridad ang reklamo ng kampo ng suspect sa biktima na sinasabing nanguha ng cellphone na pag-ari ng pamangkin ni Domicilio. Maliban dyan ay ang panggugulo na ginawa nito sa kanilang bahay. Samantala, ipinagharap ko ngayon ng mga otoridad ang isang miyembro ng Sputnik Gang na kapangalan ng TV radio host na si OG Diaz. Na suspect sa humaril sa Tondo, Maynila. Si OG Diaz alias OG Negro ang itinuturing nakapatay sa biktimang si Marjorie Carvajal sa Dagupan Extension malapit sa kanto ng Hermosa Street. Kasama noon ang biktimang kanyang kasintahan na si Richard Garcia nang makasalubong ang suspect sakay ng motorsiklo na minamaneho ni Anjo Pareha. Target sana ng pamamaril ay ang nobyo ng biktima na sinasabing matagal nang may pagkakautang sa suspect. Nang bumaba ang suspect ay bumurit ito ng baril at pinaputok kay Garcia. Ngunit ang natamaan ay yung dalaga. Dead on arrival sa Tondo Medical Center si Carvajal, sanhilang tinamong tama ng bala sa kaliwang dibdib. Habang mabilis na tumakas yung suspect lulan ng motorsiklo. Sa follow-up operation ng pulisya, natimbugo sa kanilang hideout ang driver ng motorsiklo. Nakalabas na ng ospital ang karamihan sa mga biktima naman ng cholera outbreak dun sa Maguindanao. Matatanda ang abot sa mahigit sa 50 residente ng Bongo Island sa bayan ng Parang ang unang tinamaan ng nasabing sakit.
At 29 sa ito ay nagpapagaling na lamang. Ngayong araw ho ay magtutungo sa Bongo Island ang DOH-ARMM kasama ang DOH National upang tugunan ang problemang pangkalusugan ng mga residente, lalo na sa mga pinagkukuhanan nila ng tubig, inumin. Mag-inspeksyon din ng DPWH para pag-aralan ang paghahanap ng permanenteng solusyon, lalo na sa problema sa tubig ng mga apektadong pamilya. Nagkalob din ng tulong pinansyal ang ARM government sa mga biktima ng cholera outbreak. Amantalay, dead on arrival naman sa St. Anne Hospital ang isang lalaki habang sugatan ng isa pa matapos pagbabarilin dyan sa Lucena City. Nakilala ang namatay na si Joseph Liada, 31 anyos, residente ng Purok Rainbow, Barangay Babang Lupa. Naglalakad doon ang biktima ng malapitang pagbabaril ng sospek na nakilalang si Cecilio Nicolas Daniel, 40 anyos. Nadamay naman ang kapitbahay nitong si Corazon Santos, 49 anyos, ng awati ng sospek at siya'y binaril din sa hita. Pinaghanap na ngayon ang sospek na tumakasakay ng isang tricycle habang inaalam na rin ang motibo ng krimen. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Mga kasama, sisikapin pong may pagpatuloy ng Barangay Ginebra San Miguel ang pagiging hottest team sa PBA Commissioner's Cup Elims. Sa kuyang tangan ng Gin Kings ng 6 straight wins, sa tinasampung mahigitan pa ito mamaya sa nilang salpukan Alaska Milk sa Big Dome sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Mauna rito ay magbabanggaan muna banda alas 5:15 ng hapon ng San Mig Coffee at ang Air 21. Susubukang iganti ng defending champion San Mig Coffee ang 82-87 loss noong Marso 20 sa nasa 8th spot na Air 21 para may formalisang pag-upo sa last standing. Naglalagablab na mga balita. Ito, may kaugnay sa sports to. 50 pangarap para sa isang laban. Labasan nun ang galing sa Alaksan FR National Camp Finals. 50 aspiring basketball players na pinili mismo ng mga basketball legends na Avarientos, Codinera, Patrimonio, Magsanok, Lastimosa at Pacquiao Paras ang maglalaban-laban upang maituloy ang kanilang pangarap na maging basketball star. Ito na ang 100% tagisano ng sipag, determinasyon at pagpupursige. Sagot nila ho ang sipag, sagot ng Alaksan FR ang aray. For more details, visit www.facebook.com// Alaksan Fast Release. Yo. Ayos. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Hello, magandang tanghali, Buddy at Wing. you. Wala akong sulat ngayon. It's me, your 1.5, and my slowly. I don't have a letter, I have a news. Pero medyo sad news to. Pero mukhang okay naman daw dahil positive thinker sila. Natsimpuan kasi kahapon si Isay Alvarez sa Misubis Bay sa Bicol ng mga reporter na inimbitahan ni Albay Governor Joey Salceda sa Daragang Magayon Festival. Hindi ako kasama doon pero balita lang sa akin to. Kasama ni Isa yung kanyang mister na si Robert Senya at ang kanilang isang anak. Kinumpirma ni Isa ang kanyang stage 1 na sakit na leukemia, yung cancer of the blood. Twilight, Sa kabila niyan, ibinalita ni Isay na maganda naman ang kanyang kondisyon ngayon dahil nagagamot ang kanyang karamdaman. Si Isay po ay ang pangalawang singer-actress na naging cast member ng Miss Saigon na may leukemia. Remember, nung una, inamin din ni Monique Wilson na siya ay tomboy, di ba? Inaamin niya rin. Pero maliban doon, inamin din niya na meron din siyang blood cancer. So, ayoko na hong pabain na. I don't want to make any comment. God bless you and your health na lang. Okay? It's me, Lollipop, Lollipop. Thank you. Naglalagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang
Panghimagas. Panghimagas Beauty, Bibi, what's up? Magandang tanghali mga kasama. Para naman po sa aking panghimagas, so, si Tart, isang aso na taga Dasmariñas, Cavite, ay parang tao kung umihi. Partida pa na hindi ito tinuturuan ng professional trainer o kaya ng kung sino man. Tuwing ito'y iihi, tatayo siya sa pader para magwiwi. Marami ang natutuwa sa kanya kaya ito'y alagang-alaga ng kanyang amo. Bakit ang aso pag umihi, nakataas yung isang paa? Oh, pero sa kanya, dalawang paa. Oh? Nakadikit siya sa pader. Ah, gano'n? Kaya yan, dalawang paa nakataas. Kakaibang aso to, si Tart. Usually, isa lang yung hulihang paa. Oo, diba? Nakaharap. Nakaharap sa pader. Ayun, nakaganon talaga. Hindi niya hinawakan yung kanyang nakaharap. Usually, isa lang, di ba? Nakatagilid, patagilid. Ito, parang lalaki talaga. Kaya nga eh. Nako, konting Cute, tips lang mga kasama sa pag-aalaga ng ating minamahal na mga pets. Ang aso kasi ay talagang man's best friend. Kaya wag natin silang kaligtaing pakainin. Kaligtaang pakainin ng maayos at syempre mahalin din. At yan po ang aking balitang panghimagas. Candice XL Sinwon, Chongsin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Thanks, Bibi. Panghimagas Beauty. Chile, kwalikat sila. Kaya pala, nakataas ang nandito paa. na lang. Ang aso pag umihi ay Si Alex na nagaganon na. Baka bumagsak. Pwede, kaya yun. baka bumagsak ang pader. Naglalagablab na mga balita. Si Alex, haya. Ay ni Alex. Paano mga kasama, dire-diretso man naglalagablab na balitang tatak. RMN ang inyo pong napakinggan sa DCXL 558. Inahali ng Miyerkules, April 10, 2013. Kasama nyo serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Ako po si Buddy Obera. And from the city of Samuel, Iseres Primo Hermano, Wang de la Peña. At kami po ay Tatak RMN. Subayin niyo ang minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.